Good afternoon, good morning pala, I don't know. Magluluto na ako ng lunch. Well, nagluluto ako ng lunch. Pero hindi ko papakita kasi gagalitan ako ng amo ko. Makinig lang kayo. Ciao. Mayroon akong nais malaman. Maaari bang magtanong? Alam mo bang matagal na kitang iniibig? Tagal na kong naghihintay. Ngunit mayroon ka ng ibang minamahal. Kung kaya't ako'y di mo pinapansin. Ngunit ganun pa man, nais kong malaman mo. Ako kung ito'y para lang sa'yo. Nandito ako, umiibig sa'yo, kahit na nagdurog ang puso. Kung sakaling iwanan ka niya, huwag kang mag-alala, may nagmamahal sa'yo. Nandito ako. Nandito lang ako, ha? Nagmamahal sa'yo. Charot! Bitaw. Nagkakanta-kanta lang ako habang nagluluto. Pero hindi ko pwede ipakita kasi may napunta kasi dito ng mga bata eh. May impeach ako ng amo ko. Hindi yan sila pwede nakita sa video. Kaya ganyan lang muna. Ghost singer kung ghost singer. Ganun. While I'm making lunch. Kanta-kanta para masarap yung kinakain. Ay, yung niluluto pala. Para masarap yung kalalabasan ng niluluto. Sabi nila, singing while cooking is good. Kapagpasarap daw yung niluluto kasi parang ano tayo. Parang inspired ka sa ginagawa mo. Happy ba? Ikaw na happy. Wow. Totoo naman, happy naman ako. Even though maraming gawain, kaya ko. Kaya mukat. Kasi ako na lang mag-isa. Kaya ko pa rin. Wala naman akong choice kundi kayanin. Kaya ganun. Himala, kasalanan bang humingi ako sa langit ng isang himala? Kasalanan ba humingi ako sa langit ng isang himala? Himala. Thank you pa rin ako kay Papa God kahit marami akong trabaho, nakakaya ko. Nagkakasakit ako pero hindi naman malubha. Yung carry lang, yung mga common lang na sakit tulad ng ubo, sipon, lagnat, but okay lang. Lahat naman tayo dadaan tayo sa ganyan. Okay. Fights lang. Lalo na sa mga katulad kong OFW. Alam kong relate kayo sa akin.
Minsan, masakit na yung mga paa. Tinutubuan na nga ng mga barikos eh. Marami ng mga ugat-ugat sa paa. Dahil sa matagal na pagtayo. Dahil sa trabaho. Wala nang panahon umupo kahit nga nakain, nakatayo eh. Hindi na ako po eh. Kapag pahinga lang talaga pag nandun na sa kwarto. Yung pahinga talaga natulog na. Hindi yung pahinga talaga na rest lang. Wala yun. Nakaw-nakaw, minsan punta ng CR. Mga ilang minuto para nakaka-rest. Para-paraan. Para makapagpahinga. Kahit hindi ka naiihi, hindi ka napupupo. Punta ka dun para lang makapagpahinga. But then, wala pa rin ligtas kasi tatawagan ka sa telepono eh. Pero sasabihin niya, ay, nandito pa ako sa CR. Yung ganun. Ay, nako. Kaya kayo guys, yung nakakarinig sa akin, nakakapanood ng video ko, kung may balak kang mag-upload, isip-isipin mo muna maraming beses kung kaya mo ba. Kaya mo ba yung lahat? Lahat. Kasi, pag nag-abroad ka, ang sarili mo lang talaga yung ano mo eh. Wala kang ibang maanohan lalo na pag nagkasakit ka. Kaya, naririnig nilang abroad, maraming pera. Diyos, hindi totoo yun. Ang marami sa amin resibo. Yan. Kaya, yung mag-abroad, magbabalak mag-abroad, mag-isip-isip muna kayo ng maraming beses. Kasi, alam kong naririnig nyo yan sa mga news, sa Facebook, sa social media na mayroong ibang OFW pumupunta dito, umuwi, nakakahon na, banggay na. Yung ganun, yung mga depression, mga problema na hindi na nila kayang dalhin. Kaya ganun yung iba. Pero yung iba ganun. Meron naman yung case na pinapatay talaga sila ng mga amo nila. Yung ganun, yung parang ganun. Pero hindi natin alam ang story. Pero may ganun talaga. Swertihan lang talaga kung makaamo ka ng mabait. Ako, swerte ako kahit marami akong trabaho. Kasi ako na lang mag-isa eh. Dati dalawa kami. Hindi na bumalik. Swerte pa din ako kasi mababait naman sila. Yun lang. Kapagod. Kasi yung inaalagaan mo, may mga bata. Pabalik-balik lang yung routine mo ng trabaho. Maglinis sa kusina, sa sala. Pabalik-balik lang yun. Millions mo yun gagawin. Walang katapusan. Tatapos lang yun pag oras na mo na talaga ng tulog. Ganun yun. Real talk yun. Kaya ako, hindi ko masasabing proud ako sa sarili ko. Proud ako sa mga OFW na ganun yung mindset na kinakaya ang lahat, kaya ang lahat. Kaya ako kahit maraming problema ikakantak lang yun. Kahit bawal dito ay nakakakanta ako basta nandun lang sila sa kwarto, bahala sila. Nagagalit kasi yung amo kong babae, ayaw niya ng ganun. Sabi niya if nga ni if masama yun sa kanila. Wala. Yan magagawa ko, yun yung ano ko eh. Kaya tapos na yung live ko. Bye.